Ano ang tunay na buhay kay Hungary? Sa tingin mo, worth it yung sahod mo para mawalay sa pamilya mo? Ito yung reality. Pabor ka ba doon sa love for Hungary only? Welcome to AJ Vlog! Kung hindi ka pa naka-follow, follow and share na ha! So yun mga kababayan, ngayon may makakausap po tayong isang vlogger dito sa Hungary. Si Mr. Luis. Yan. Sikat po siyang vlogger dito at madami na din po siyang na-inspire na mga kababayan natin para makapunta dito. No? Yun talaga yung content mo. Ano ang tunay na buhay kay Hungary? Dito sa Hungary kasi talaga, ang buhay dito is sakto lang. Depende rin sa lifestyle mo. Para sa akin kasi okay to sa akin. Kasi kung sa Pinas kasi, kung sahod lang naman pinag-uusapan, minimum lang din naman ako. Ang per day ko doon is 300 plus lang. Eh dito, ang per hour ko ibigit, kulang-kulang 400 per hour ko. Kaya mas malaki pa rin ang sahod dito sa Hungary. Para sa akin. Magkano naman po yung cost of living nyo dito? Cost of living dito ay sa akin mababa kasi alam na kasi namin yung mga dapat bibilin dito. Di tulad ng dati, di namin alam talaga yung mga price ngayon. Alam na namin mag-budget. Kahit yung mga OFW dito, dapat kailangan mo din mag-tip sa pagkain, especially sa pagkain talaga. Ilang taon ka na po dito, Mr. Luis? 1 year and 3 months na ako dito. So, 1 year and 3 months mo po dito sa Hungary, anong naipon mo? Ano ang naipundar mo? Anong meron sa'yo? Ako kasi first timer sa pag-abot, parang nag-start pa lang ako sa pag-abot. Parang yung sinasahod ko, parang tinusupport ko lang sa pamilya ko. Parang needs ng asawa ko, sa anak ko, nabibigay ko naman. Kahit pa paano. Hindi tulad sa Pinas, talagang maliit talaga ang sahod. Kapos talaga. Dito, at pa paano, nabibili ako sila ng mga gamit, mga gadget. So, at least may savings ng konti. Pero parang sobrang mahal kasing bilhin sa Pinas, parang doon din napupunta sa mga bilihin. Pero thankful pa rin ako kasi kahit pa paano, nakakatulong ako sa pamilya ko, sa mga nanay ko at sa mga kapatid ko. Paano ka nag-adjust sa loob ng isang taon? Grabe yung adjustment dito. Grabe talaga. Una, nagkasakit ako trangkaso. Kasi Dito? napakalamig. Hindi mo kinaya yung lamig. Hindi kaya trangkaso. Tapos ang ano lang dito, yung sa pag-check up, medyo mahirap talaga. Tunay po yan. Totoo yan. Opo. Yung ano ko lang, suggest ko lang dito, dapat i-improve nila yung health dito. Katulad ko nung nagkasakit ako, hindi ka pwedeng pumunta agad-agad mismo sa clinic. Kung wala kang card, KJ card. Nagpasalamat lang ako sa mga ano dito yung tumutulong sa mga Pilipino. Sa laking tulong yung mga dito, yung mga Filipino community. Laking tulong yan sa mga Pilipino dito. Lalo na yung mga may nakaka-problema dito sa Hungary. Laking tulong yung mga Filipino group. Mga Filipino community dito. Especially yung kayo tulad nyo. Nakikita kayo sa mga vlog nyo. Tumutulong din kayo nakikita ko. Saka nagbibigay kayo ng information sa mga dapat gagawin dito. Especially yung mga walang alam, matulad namin wala kaming alam dito. Zero idea kami. Kaya nanonood lang kami ng vlog kung anong sinasabi nun. Doon kami naniniwala. Pero ngayon, at least marami na nag-explain about dito sa policy sa Hungary. Kung emergency na siya, instead na pumunta ka ng hospital, pumila ka doon, magpa-check up ka. Kung hindi mo na talaga kaya, at alam mo naman kailangan mo na talaga ng health assistance, pwede kang tumawag ng 112. Ambulance mismo ang pupunta sa'yo para i-check. Tapos dadalhin ka sa ospital, directly sa emergency room ka na agad at bibigyan ka na agad ng paunang lunas. At titingnan ka, i-check ka talaga nila kung anong sakit mo. Much better yun sa mga hindi po nakakaalam. Mas maganda kung talagang may sakit na po kayo, nilalagnat na kayo, hindi nyo na kaya, nahihilo na kayo, lalo na kung masakit yung mga puso nyo, feeling nyo may stroke na po kayo, 112. Call 112. Meron po yung translation. Sa unang pag-call po, sabihin nyo lang English lang. Tapos after that, ibibigay kayo sa translator. Ita-transfer kayo para maintindihan. Tapos walang 1 hour, walang 30 minutes, nandiyan agad yung ambulance para sunduin ka. I-interviewin ka naman muna kung anong nararamdaman mo, kung dapat ka ba talaga dalhin sa ospital o Actually, hindi. ayan, kinonsern na namin sa Polo yan, nag-Zoom meeting kami about sa parang pinakahit sa Polo. Kasi number one kasi sa katawan, sa healthy natin sa Filipino base, yung katawan natin yung puno.
So, ang ano ko lang dito, ba't ganun, halimbawa, nagkasakit ka, dapat i-improve nila na kung pwede kang pa-check up, dapat ora mismo, pwede kang ipa-check up. Ang nangyari kasi sa akin, hindi pwede ka, kailangan mo pagpa-schedule talaga. Tapos kung hindi ka marunong mag-Hungary yan, hindi ka pwede. Kaya, kailangan mo ng translator. Kaya nagpapasalamat ako nun sa mga Pilipino dito na community na sila yung nag-guide sa amin. Kasi may ibang Filipino community dito, mayroon silang asawang Hungarian. Hungarian. Yun ang tumulong Sila sa'yo. yung nagtutok sa doktor. Kaya malaking tulong talaga yung mga Filipino community dito sa Hungary. Kaya salamat po sa mga tumulong. Ano naman yung pinagdaanan mo dito sa Hungary na masasabi mong may natutunan ka talaga sa loob ng isang taon? Ako marami akong natutunan dito sa number one sa tao. Ako lang kasi basic lang yung pag-abroad, hindi pala. Napakalaking obligasyon. Una sa katrabaho mo, lalo sa mga kasama mo. Kailangan mo ikaw mag-adjust talaga. Normal yung mga mga awayan. Minsan hindi napakaintindihan. Dapat kailangan mo talaga yung patient. Dapat hindi wag mo silang patulan, intindihin mo sila. Pag nag-abroad ka nga, sabi nga, di ba, magbaong ka ng madaming pasensya. Pero ayos naman dito, masaya. Ano kaya ang nagiging dahilan kung bakit sila umaalis? Sa akin kasi, sa desisyon nila, wala akong doon. Bahala sila kung gusto yung mag-ranawin. Kasi iba-iba naman tayong plano kasi dito sa Europe. Iba kasi naghanap ng mas malaking opportunity. Totoo naman talaga, napakalaking sahod sa tulad ng Paris, Italy, Milan. Pero alam mo, may comment lang ako dyan. Pupunta ka doon, sabihin natin sa Paris, malaki sweldo. Pero, ikaw ang magbabayad ng bahay, Totoo. tubig, kuryente mo, pagkain mo. So, sahod ka nga ng 100,000 doon. Pero yung expenses mo naman, sabihin natin 50%, 60%. Sino mas malaki ang sahod? Dito libre lahat. Libre wifi, libre accommodation, may food allowance tayo. Wala kang problemahin. Yan din yung nagustuhan ko dito kasi wala ka nang gagastusin talaga dito. Free naman talaga lahat. Mga accommodation, may food, monthly food allowance ka. Wala ka na talagang gagastusin. Kung yung needs mo na lang. Isa para kasi talaga. Sa'yo lahat talaga doon. Doble kayo talaga. Isa, dalawa, tatlong part-time, tatlo, apat. Paano pag nagkasakit ka? Yun. Diba? Yan din ang mahirap doon pag nagkasakit. Madami kasi dahilan din kaya hindi mo na iba masisisi talaga. Kaya umalis. Number one talaga, hindi nila alam ano yung buhay kasi dito eh. Hindi ko alam kung ni-explain nila sa agency na ganito ang sahod mo dito, ito yung fix. Yung tax, dapat i-explain niya number one. Iba nagugulat sila. Iba nanonood lang sa mga vlog. Lalo yan, dami chat sa akin. Di ko ma-reply yung lahat ngayon about sa tax. Basta yung dito, yung policy dito, malaki talaga ang tax sa mga single. 33%. Wala tayong magagawa kasi nga policy naman talaga ng Hungary. Actually, may problema dyan eh. Ayaw nila na malaking tax. Puti pa daw yung tatlo, yung anak, tax-free, yung lugi din yung mga single. Hindi nyo ba naisip, mga kababayan, na kapag tax-free ka, mas malaki yung responsibilidad mo na ibibigay sa Pilipinas? Kapag single ka naman, solo mo yung pera mo. Meron ka mang bigyan, kahit breadwinner ka, pero wala kang anak na iniintindi. Anong agency mo pala sa Pilipinas? So, shoutout po sa Peredot po, kay Ma'am Raquel. Ay, wow, Peridot. Samsung, hiring din sila ng Samsung. Ngayon, hiring. Anong company mo? Ferrer Automotive. Anong gawa doon? So, upuan ng sasakyan, yung PUM. Yung PUM lang gawa namin doon. Yung seat cover. Masasabi mo ba kung magkano yung sweldo mo doon? Yan, ang daming, number one ang tanong yan, karamihan. Halos daming nagpipim sa akin yan, sahod. Sabi ko naman, hindi ko specific yung sahod dito sa Hungary. Iba-iba. Yes. Kahit pares ang pasok namin, pasok ko, magkaiba ang sahod namin. Depende sa Ako kasi, company. depende sa anak. Ako, 2 anak ko. Nag-range ako ng 45 to 50. Depende sa walang overtime yun. Kaya pag may overtime kami, Sabado, double pay. Dagdag kita talaga yun. Kaya swerte yung mga company dito na may overtime saka holiday. Pumapasok sila, napakalaking bayad. Malaki talagang bayad ng overtime dito sa Hungary. Especially sabihin ko lang yung company Samsung, napakalaki talaga sahod dyan. Dami kong kakilala dyan. Malaki. Saka yung offer din dito is depende din sa employer, sa company. Kasi may mga company dito talagang mababa yung offer. Kami, at least malaki magbigay yung rate namin. Ako, ilang beses na ako nag-increase, 2 na.
Napakaswerte mo din. Sobra. 10% nung last year ngayon. Na-increase na naman ako. Depende sa performance mo eh. Pag nagustuhan ka ng leader mo, ako nagustuhan ako. Ay dagdag ako. Kaya, ang rate ko ngayon medyo malaki na kahit paano. Wala. Ngayon, madagdagan ulit. Sabi nila, may increase na naman ng Hungary. So, mapapasana wala lang talaga. Hindi pa ba na-apply yun sa inyo ngayon? February. Ang alam ko, February yata. Masasahod. Pabor ka ba doon sa love for Hungary only? Depende kasi yan. Sa tao din kasi yan. Ang dami kong nababalita talaga yung ganyan dito. Pero sa akin, bahala kayo. Buhay nyo naman yan. Babae din kasi tao. Huwag nyo nang patulan kung alam nyo nang mayroon din yung mga lalaki sa Pinas. Ang dami ngayon sa social media ngayon nagpo-post about dito. Ako kasi, kinokontrol ko yung sarili ko. Hindi ako kasi may asawa na din ako sa Pinas. Inaalagaan ko kasi yun. Kung Para gusto mo mawasan. talaga, madali lang. Kung tutusin. Kung gusto mo magloko, napakadali. Sana hindi. Hindi ako matukso. Yan, tukso kasi yan ang baruan niya. Lalo pa ang makasama ko ngayon, karamihan, ex-Taiwan, post-country ka ng Taiwan. Kaya sabi nila, mga veterans na mga yan sa mga pag-abroad. Alam na nila yung mga Galawan. galaw. Baka advice sa aming mga first-timer, kaya swerte namin, nasa Hungary ako, siguro hindi ako pinpunta sa Taiwan. Kasi masisira yung O, pamilya. yun ang karamihan sabi nila sa akin. Buti nandito ka sa Europe, sa Hungary kasi napaka-safe ka. Sa amin, nasa company namin. Safe na safe doon kasi kunti lang ang babae doon sa amin. Halos wala nga eh. Eh ngayon meron na, mga host country mayroon. Ano yung nagiging dahilan kung bakit sila naliligaw ng landas? Sa tingin mo, sa loob ng isang taon mo, ano yung problema ba? May problema ba sila or what? Sa analyze ko lang yan, siguro sa homesick na rin. Naghahanap sila ng kalinga, Oo. ganon? Nanlungkot na Yan, sasalo sa parang kanila? yan, pinag-aralan ko din minsan yan, ba't kaya gano'n? Siguro nadadala dito sa abroad, walang magawa. Ay, experience ko din sa mga katrabaho ko, ganun din. Nadadala sila sa mga parang given na pa parang pero kung gusto mo talaga maging top, loyal sa asawa mo, pigilin mo talaga. Marami talaga tukso dito sa lalo dito sa Hungary, marami namin nababalitaan. Nagiging paraiso ng maling pag-ibig na ang Hungary. Naniniwala ka doon? Marami nakikita ko. Madami kahit ako dami naghahanap sa akin ng mga asawa. Sabi ko, di ko alam, di ko kilala sabi ko. Kahit kilala mo. Karamihan sa Budapest kasi. Pero naman yun, sa babae, baka di mo naman na-interview yung sinisira. Hindi naman sila sinisira. Dapat, yung panig ng babae, dapat iyan mo din. Pero ako talaga mag-abroad. Hindi ko pinangarap. Pero, iwan ko ba dito ako nilagay ni Lord. May siguro may mas magandang plano sa iyo si Lord. Nagtanong sa akin, kamusta buhay abroad? No? Sasabi ko na masaya. Masaya. Pero ang Ang OFW, totoo, sabihin ko masaya. Pero, Pero ang deep totoo- inside, napakalungkot talaga. Napakalungkot ng OFW talaga. ano yung mga natutunan mo? Ano yung biggest mistake na gusto mong itama nung nagsisimula yung journey mo dito? Mistake. O nakagawa ka ba ng mga pagkakamali? Anong mga pagkakamali na nagawa mo na gusto mong balikan? Hindi, natututula ako minsan sa pagkakamali at sa pera minsan. Natutunan ko kailangan mo din pala mag-ikpit talaga dito sa abroad. Oo. Kung buhay ano ka dito, yung binata, wala kang maipon talaga. Pero kung ikaw, may kilala ko si dito, yung madiskarte talaga. Nakakaipon. Makakabakasyon ka talaga sa Pilipinas. Kaya nilang magbakasyon. Sa amin, allowed kasi mag-vacation. Allowed. Pwede kang bumalik. Bayad pa rin yung ano. Wow. Ano naman yung ma-advise mo sa mga mga kababayan natin na nangangarap mag-abroad? Ano ang kailangan nilang gawin at ano ang kailangan nilang baunin? Sa mga nag-a-apply, tsagaan lang talaga sa pag-a-apply. Ganon din naman kami dati. Dumaan din naman kami dyan. Mas maganda pa nag-a-apply kayo, lahat pasahan nyo ng agency. Huwag kayo mag-focus sa, halimbawa, sa isang agency. Pag di sila natanggap, i-sin yung agency, di mo kami na-reply. Ganoon talaga, mas maganda, lahat ng agency pasahan nyo. So, imposible naman na walang mag-ano dyan. Mayroon na mayroon talaga yan. Saka, patient din, tsagaan lang. Kasi balang araw, baka yung pagpapasa nyo ng resume, baka biglang sabay-sabay dyan, di kayo mahirapan yan. Hindi nyo alam kung saan kayo. Pero ako, nung time nang nag-apply kami, online lang kami noon eh. Promote pa ako ng, sabi doon, sa, ano lang, online. Nagpasa ako sa resume ko. Hindi ko in-expect na kinabukasan. Kasagsagan pa kasi ng ano yun, bago pa ang Hungary. Hindi mataas ang qualification that time. Saka di kilala to Hungary noon. Ang alam ko lang, Europe to Hungary. Ang ano ko lang dito, nandito ako. Ang alam ko kasi, ang pera dito ay Euro. Pero yun lang, hindi pala Euro. Foreign. Pero masasabi ko dito sa Hungary,
Ayos naman dito kahit papaano. Kung makakaipon, depende sa tao yan. Kung magastos ka, wala kang maipon talaga dito. Wala sa laki ng sweldo at liit ng sweldo kung marunong ka magtipid. Ako, matatapos sa kontrata ko, siguro magpapa-extend ako kahit 1 taon dito sa Hungary. Kasi ayos naman ang lifestyle dito, safe na safe. Gusto mo na ba manirahan dito? Nagugustuhan mo na ba yung Hungary? Kung ako lang, siyempre naman ako. Itong pag-abroad talaga, noon pa lang, alam ko to, hindi ko kasi idea itong mag-abroad eh. Nagsisisi rin ako, yun din number 1. Dapat noon pala ako, binata pala ako. Nag-abroad na pala ako. Siguro ngayon, baka Kasama mo na lang yung family mo. siguro marami na akong savings. Ang laking pera dito sa abroad. Ngayon ko lang nalaman. Ang dami kong sinayang at taon sa Pilipinas na napakalit ng sahod. Anong work mo sa Pilipinas bago ka nag-abroad? Regular employee ako doon sa Calubang, Laguna, Calamba. So, Factory worker. minimum lang kahit regular ka minimum. Napakababang rate. Mas mabilis pa tumas yung edad mo kaysa sahod doon sa Pilipinas. Sa tingin mo, worth it yung sahod mo para mawalay sa pamilya mo? Ito yung reality talaga sa dito. Yung sahod kasi sa akin, pwede na. Pwede na kasi kung ibibis ko ang sahod ko sa Pilipinas, ang monthly ko ay 10,000. Eh dito ang monthly ko is na 45 to 50,000 ako. O depende pa kung may overtime status talaga. Parang times 3? Ito mo, maka 40 to 50 ka. Malaking bagay na yun, hindi ko kayang kitain sa Pilipinas. Kahit magtabling-tabling ako sa company ko, hindi ko kayang kitain yung 45 to 50,000. Kaya malaking bagay yun kasi saan lang dito kasi yung free accommodation, free electricity, water, free wifi, free uniform sa amin, libre. Kaya yun ang advantage, yun ang advantage dito sa Hungary. Kaya kahit pa paano, hindi ka man lugi dito sa Hungary. Siguro, maging kontento ka lang sa sahod mo. Yun lang, yung ano ko dito sa Hungary. Masaya ka naman dito. Oo naman, sa akin masaya ako kasi nakakatulong ako sa pamilya ko kahit papaano. Kasi yung sa Pinas, wala man ako natutulong doon kahit piso wala. Ngayon, nabibigay ko na yung allowance ng kahit nanay ko, ako na nagbibigay ng provide sa asawa ko. Kahit papaano, malaking tulong sa kanila yun. Nabibigay ko yung mga pangangailangan. So, thank you, Mr. Luis, ha. Salamat sa time mo. Grabe, hindi ko expected magkikita tayo dito. Oo, kahit. Di ko rin alam kasi, ang alam ko lang, kukunin ko yung paso yung tuyo. Siyempre, nakakamiss yung tuyo. Oo nga. Saka